Sige po, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Yan, napakalamig na po, no? Ramdam na natin ang Kapaskuhan. Yan, maaari po ba natin batiin ang ating mga katabi at sabihin natin, Merry Christmas! Merry Christmas! Ihanda mo na ang regalo ko. Sige po, alam ko po, ang bawat isa ay ready na sa darating na Pasko at paggunita po ng kapanganakan ng ating Panginoong Kristo. Muli po, isang mapagpalang umaga at isang pribilehiyo po ang binigay sa akin ng Panginoon na maghayag ng kanyang salita ngayong umaga. Yan. Upang lubos po nating maunawaan ang ating scripture reading sa araw na ito, ay minsan pa po natin itong basahin sa Tagalog. Ito po ay makikita natin sa Marcos chapter 4, verse 35 hanggang 36. Verse 35, kinabibinghay sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo, kaya iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakasabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka. Nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Bumangon si Jesus at sinawayang hangin. Pigil! At sinabi sa lawa, tumahimik ka! Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Tayo po muli ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa umagang ito. Patuloy na ikaw po ang siyang manguna sa buhay po ng bawat isa, maging sa akin po, Panginoon, na maghahayag ng iyong salita. Ikaw ang siyang makita, ang salita mo ang patuloy na mangusap sa buhay po ng bawat isa. Ang banal na Espiritu mo ang patuloy na kumilos at patuloy na maghayag, Panginoon, ng iyong mensahe ngayong umaga. Sa iyo po namin pinagkakatiwala at ibinabalik sa iyo ang lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayong umaga ay hango po sa sinabi ni Jesus sa Mark chapter 4, verse 39. Sa English version, ang sabi po rito ni Jesus ay, Peace, be still. Ito po ay makikita natin sa Mark chapter 4, verse 39. Ang sabi po dito, And he awoke and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Yan po ang title po ng ating mensahe ngayong umaga, Peace, be still. Sino po sa atin dito ang nakaranas na ng hagupit ng isang bagyo? Lahat naman po tayo siguro. Wala po exempted dito na nakaranas. Kung ikaw po ay hindi pa nakaranas, mapalad ka po. Ayan. Marahil po, marami o halos lahat na po tayo ay nakaranas nito. Ano po ba ang pakiramdam kapag ikaw ay nasa gitna ng bagyo? Yan. Ano po ba yung naramdaman nyo nung naranasan yung bagyo? Yan, sabi ko kagabi, yan sa asawa ko, tuwang-tuwa siguro yung mga estudyante kapag may bagyo. Alam niyo mo yan, bakit? Kasi walang pasok. Yan. Iba rin, mga nagtatrabaho din. Ba, tuwang-tuwa kapag may bagyo? Alam na, walang pasok. Masaya po ba tayo kapag may bagyo? Siyempre hindi. Yung mga estudyante lang masaya. Ayan. Pero minsan nakakaranas tayo ng takot. Diba? Nakakaranas pag may bagyo, natatakot tayo. Baka liparin yung ating mga bubong. Baka tumulo yung tubig sa loob ng bahay natin at maglimas tayo. Diba? Minsan yan yung nararamdaman natin, yung takot. Natatakot tayo kapag nababalitaan na natin na may bagyo o kaya super typhoon. Diba? Tayo, ready na tayo. Nilalagyan na natin ng gulong yung ating mga bubong o kaya mga hollow block para hindi liparin ng hangin. Yan. Ang ating pong nabasang mga talata sa Biblia ay patungkol din po sa karanasan ng mga disipulo ni Jesus sa isang malakas na bagyo. Nabasa niyo na po ba yung story na to?
Yan, Sunday school pa lang po, tinuturo na yung story na to kung saan pinatigil ng ating Panginoong Hesus yung bagyo. Yan. Hindi lamang po ito bagyo na naranasan nila sa lupa, kundi po isang bagyo habang sila ay nasa gitna ng dagat. Yan, dito nga lang sa lupa kapag may bagyo, natatakot na tayo. Paano pa kaya kapag tayo ay inabutan na doon sa dagat? Diba? Mas lalong nakakatakot. Meron po ba naka-experience na yon? Na nasa barko siya, tapos bumagyo? Wala pa naman. Gusto niyo pong maranasan? Ayaw naman po, di po ba? Yan. Nais ko po na sa sandaling ito, pakaisipin po natin ang kalagayan ng mga disipulo habang sila ay nasa bangka at binabayo ng malakas na bagyo. Ano po kaya ang nararamdaman nila ng mga oras na yun? Isipin po natin, yung mga disipulo, ano kaya yung nararamdaman nila nung sila ay binabayo ng bagyo at nasa bangka lang sila? Ayan, ito po yung picture na makikita po natin. Kaya sa sobrang lakas, nayanig ang kanilang bangka at malapit na itong lumubog sapagkat halos mapuno ito ng tubig. Napuno na po yung bangka ng tubig. Katulad po ng mga disipulo ni Jesus, tayo rin ay nakakaranas ng bagyo. Ito man ay literal na bagyo o bagyo sa buhay po natin. Ano po ba yung bagyo na to? Gaya po ng mga problema o mga pagsubok. Ano nga po ba ang mga katotohanan ang maaari nating matutunan sa isang bagyo? Ayon na rin po sa ating binasa. Una po, ayan, sabi po rito, life lessons from the storm. Ano po sabi rito? Storms hit everyone, believers and unbelievers. Ang mga bagyo ay maaaring tumama o mangyari sa lahat ng tao. Mananampalataya man o hindi. Yan, sabi po sa Marcos chapter 4, verse 36, kaya iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Makikita natin na ang bagyo na dumating sa mga alagad ay walang pinipili. May pinipili po ba ang bagyo? Wala, di ba? Baka pinipili ba na, ito ang mga bandang Metro Manila, mga makasalanan nito. Ito yung pupuntahan natin. Diba? Itong mga taga Valenzuela, sobrang makasalanan ito. Bagyuhin natin to. Hindi naman, di ba? Wala pong pinipili ang bagyo. Kaya makikita natin na ang bagyo na dumating sa mga lagad ay walang pinipili. Lahat ng nasa dagat ng oras na iyon ay naranasan din ang lakas ng bagyo. Ang mga disipulo na nakasakay sa bangka kasama ni Jesus, ito po yung mga believers o mga mananampalataya. Sila man ay nakaranas ng lakas ng bagyo. Maging ang mga nasa ibang bangka na hindi kasama ni Jesus. Doon sa kanilang paglalayag, meron din pong mga kasama pa. Ito naman po yung mga hindi believers or unbelievers. Parehas ang kanilang naranasan sa mga disipulo. Makikita po natin dito sa story na to, yung believers and unbelievers, parehas po silang nakaranas ng bagyo, kaya wala pong pinipili. Baka sabihin natin yung mga mananampalataya, hindi makakaranas siya ng bagyo. Hindi po. Lahat po tayo ay makakaranas ng bagyo. Pangalawa po, yan, life lesson from the storm. Ano na po sabi? Storm hits suddenly and without warning. Yan, ang mga bagyo sa ating buhay ay madalas bigla na lamang dumarating at walang babala. Yan, di ba? Yung minsan, hindi natin ine-expect nangyayari sa atin yung mga pagsubok, yung mga problema. Walang pinipili. Bigla-bigla na lang siyang dumarating. Sabi po sa Marcos chapter 4, verse 37, habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo. Kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno ng tubig. Madalas, nagpapanik tayo kaagad at hindi natin alam kung ano yung gagawin. Nagkakaroon tayo ng takot at nag-aalala sa ating mga puso. Nawawala po yung ating kapayapaan. Pag may pagsubok na, kapag may problema na, nagpapanik tayo. Nawawala na yung kapayapaan. Gaya na lamang ng mga disipulo. Kapag tayo po ay nasa gitna ng isang malakas na bagyo, o sabihin na natin matinding pagsubok o problema,
paano tayo magkakaroon ng kapayapaan? Paano ba tayo nagkakaroon ng kapayapaan kapag nandun tayo sa time na nakakaranas ng pagsubok o problema? Una, dapat nating malaman na si Jesus ay Panginoon ng lahat. Ito po yung unang puntos po na ating pag-aaralan. Why should we be at peace? Number 1 po, Jesus is Lord over all. Ano pong ibig sabihin na si Jesus ay Panginoon ng lahat? Una, ang ibig sabihin po nito, si Jesus ang may hawak o may kontrol ng lahat ng bagay sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Yan. Lahat po ng nangyayari sa ating buhay, ang Diyos lamang ang may kontrol. Jesus is in control. Ang sabi po sa Marcos chapter 4, verse 35, kinagabihan sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Sino po ang nagtutos sa mga alagad na tumawid? Si Jesus. Yan. Sa kabilang ibayo, walang iba kundi po ang ating Panginoong Hesus. Sabi rito, it was Jesus who led the disciples into the storm. Mismong si Jesus po yung nagturo sa kanila, nag-lead sa kanila. Ayan, sa tingin niyo po ba, hindi pa alam ni Jesus na aabutin sila ng bagyo? Sa tingin niyo po, hindi ba alam ni Jesus na aabutin sila ng bagyo? Alam. Kaya nga, Jesus is control. Alam ng Diyos na sila ay aabutan pa ng bagyo. Pero bakit sila nagtuloy? Bakit po kaya nagtuloy pa rin sila? Alam na ni Jesus na aabutan po sila ng bagyo, pero bakit pa rin sila nagtuloy sa paglalayag? Yan. Bakit po? Yan, mamaya po malalaman natin. Ngunit, niloob pa rin ni Jesus na sila ay magpatuloy dahil may nais ituro si Jesus na mahalagang bagay sa kanila. At mamaya po ay malalaman natin kung ano pa yung mga bagay na nais ituro sa kanila ni Jesus. Tandaan po natin sa pagdaan natin sa isang malakas na bagyo, mahalaga na kilala natin ang Diyos sa ating buhay. Dapat po natin malaman kung sino po ba ang ating Panginoon. We should know that God is, ano raw po yung una? Omniscient. Pag sinabi mo natin omniscient, alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Alam ng Panginoon ang lahat ng bagay sa atin. Sabi nga sa Bible, di ba? Mismo yung bilang ng buhok natin, alam yan ng Diyos. Kayo po ba alam ng Diyos? Alam niyo po ba kung ilang pirasong buhok meron kayo? Hindi, di ba? Imposible naman, bibilangin yung isa-isa yan, di ba? Pero ang Diyos, alam ng Panginoon ang lahat ng bagay. Second po, ano raw po? Omnipresent. Ano po yung omnipresent? Ang omnipresent po, ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Ibig sabihin, kahit saan tayo pumunta, nandun ang Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Diba? Makikita nga natin yung story ni Jonah, diba? Kahit saan siya magtago, nakikita siya ng Diyos. And ganun din po tayo. Lahat, kahit saan po tayo magpunta, nakikita po tayo ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nasa lahat ng dako. And yung third po, ano daw po? Omnipotent. Yan. Sabi po, ang Diyos daw po ay makapangyarihan. Amen po ba? Amen. Yan. Maniwala tayo na ang Diyos ay makapangyarihan at alam niya, ay kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Sabi po sa John chapter 17, verse 3, this eternal life that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Alam niyo po ba na ang salitang know ay galing sa Greek word na, ano raw po yung Greek word niya? Ginosko. Ayan. Sa Greek word po, yung ibig sabihin po ng know is ginosko. Ano raw po yung ibig sabihin ng ginosko? Ayan. Ang sabi po ng, ang ibig sabihin po ng ginosko, na ang ibig sabihin ay intimate relationship. Ayan. Malalim na relasyon. Gaya ng pagkakilala ng mag-asawa sa isa't isa. Ayan. Ang ibig sabihin po ng ginosko ay intimate relationship, malalim na relasyon. Nais ng Diyos na makilala natin siya ng mas malalim at magkaroon din tayo sa Kanya ng matibay na relasyon. Sabi po dito, knowing who Jesus is, give us comfort and peace.
Ikalawang ibig sabihin po ng Jesus is Lord over all ay Jesus is the Lord of the seen and the unseen. Si Jesus ay Panginoon ng mga nakikita at hindi nakikita. Naniniwala po kayo? Ayan, amen. Yan, sabi po dun sa Marcos chapter 4 verse 41, natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Sa verse 41 po, nais ni Jesus na ipakilala ang sarili niya. Kung sino ba siya talaga na hindi lamang siya ordinaryong guro o propeta, kundi siya mismo ang Panginoon at tagapagligtas. Si Jesus ay may kapangyarihan kahit sa kalikasan, sa bagyo, sa hangin at sa lawa, maging ang mga ito ay kontrolado niya. Makikita po natin sa ating binasa, di ba? Ano ginawa niya daw po dun sa bagyo? Pinatigil niya. Kaya po ba natin patigilin yan? Hindi. Ang tanging Diyos lamang, ang tanging Panginoon lamang ang kayang gawin ng bagay na yan. Alam niyo po ba, ayon po dun sa Bible scholar, kaya nais ni Jesus na tumawid sa kabilang ibayo ay dahil mayroon siyang nais pagalingin. Ang kasunod po ng kwento ng Marcos chapter 4 verse 35 to 41 ay ang kwento tungkol po sa pagpapagaling sa Gerasenong sinasapian ng masamang espiritu. Yan, ito po yung susunod na story after po nito. Yan, sabi po dun sa Marcos chapter 5 verse 7 to 8, sumigaw siya ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, anong pakay mo sa akin? Ipangako mo sa ngalan ng Diyos na hindi mo ko panghihirapan. Sinabi niya ito sapagkat inutos ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tingnan po natin yung nilalaman ng dalawang kwentong ito. Yan. Dito po sa Marcos chapter 4 verse 35 to 41, ito po yung tigil ni Jesus doon sa bagyo. Ito po yung nakikita natin. Ano po yung nakikita natin? Bagyo, hangin, at alon. Ito naman yung susunod na story. Doon sa Marcos chapter 5, verse 1 hanggang 20. Ito naman po yung pagpapagaling doon sa Geraseno. Ano raw po yung hindi nakikita? Spiritual warfare at saka demonic spirit. Yan. Pagkatapos ipakita ni Jesus na siya ay may kontrol sa kalikasan, nais din niyang ipaalam sa mga alagad na siya ay may kapangyarihan sa mga hindi natin nakikita. Gaya ng mga nasa kadiliman, ang mga masasamang espiritu ayon sa ating binasa. Kahit masasamang espiritu, kilala kung sino si Jesus at nagmamakaawa pa. Sabi po dun sa Marcos chapter 5 verse 12, nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu, papasukin mo na lamang kami sa mga baboy. Yan, hinihikayat ko po na ang lahat ay pag-uwi ninyo sa bahay ay basahin niyo po yung Marcos chapter 4 and Marcos chapter 5. Kasi kung babasahin po natin yan, baka mamaya pa po tayo matapos. Upang mas lalo po natin makilala si Jesus sa ating buhay. Yan, minsan po, kaya po niloloob ng Diyos na makaranas tayo ng malalakas na bagyo ay dahil nais niyang ipakilala kung sino siya sa ating buhay. Aminin po natin, madalas tayong mga tao ay makakalimutin. Sino po rin tayo makakalimutin na? Ayaw po umamin ng iba. Yan. Sino po rin tayo makakalimutin na? Yan. Yung iba makakalimutin na ako, kaya ako po makakalimutin na din po ako, kahit bata pa po ako, kaya pag may naisip po ako, sinusulat ko po. Kasi mamaya, hindi mo na maalala eh. Yan. Minsan tayo mga Kristiyano, hindi lang po, tayo po ay minsan nagiging makakalimutin na. Naaalala lang natin ang Diyos kapag tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok. Amen po ba? Amen. Yan. May mga times kapag naaalala lang natin ang Diyos kapag nandun tayo sa matinding pagsubok. Lord, wala akong pambayad ng kuryente namin. Lord, wala akong pambayad ng tubig. Pero pag pag pinagpapala ka ng Diyos, minsan nakakalimutan na natin tumawag sa Panginoon.
Sabi po dito, kapag tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok, ngunit kapag laging kalmado o payapa ang ating buhay, hindi tayo tumatawag sa Diyos. Yan, sabi nga po ng isang pastor, maraming mga Kristiyano daw yung ganito. Yan, sabi po, kapag may pagsubok daw, praise the Lord. Yan, praise the Lord. Yan, Lord, tulungan mo po kami, Lord. Puro praise the Lord. Pero kapag pinagpapala na, ano na nangyari? Yung taas ng praise the Lord, nagiging baba na. Erase the Lord. Diba? Kapag meron ng pagpapala, minsan na-erase na si Lord. Pero kapag may pagsubok, praise the Lord. Lahat yata ng santo, tinawag na. Diba? Kapag may problema, may pagsubok, lahat yata ng santo, tinawag na. Pinupuri na. Pero kapag nandun na yung pagpapala, minsan nawawala na ang Diyos. Nakakalimutan na natin ang Panginoon. Diba? Kahit nga sa simpleng paggising lang natin ng umaga, nakakalimutan na natin sabihin, Lord, thank you po sa panibagong buhay. Lord, salamat po sa isang araw na ipinagkaloob mo sa amin. Minsan sa pagkain, nawawala na rin ang Lord. Hindi na natin masabi na, Panginoon, salamat po. Lord, thank you for this food. Yun na lang isasabihin natin, kahit simple lang. Minsan nakakalimutan na natin. Diba? Pero kapag may time na may problema, may pagsubok, Pastor, pag-pray mo naman ako. Diba? Pag-pray nyo naman po kami sa prayer meeting. Diba? Minsan doon lang natin naaalala ang Diyos. Yun yung nakakalungkot. Kapag nandun tayo sa point na nakakaranas ng problema at pagsubok, doon lang natin naaalala ang Diyos. Sana po, hindi tayo maging ganon. Yan, sabi po rito, o kaya naman vice versa, kapag may pagpapala, praise the Lord. Pero kapag may pagsubok, erase the Lord. Minsan, ang nangyayari sa atin, kapag may pagsubok, nagiging hambog na tayo, nagiging mayabang na tayo. Kaya ko naman to eh. Hindi ko na kailangan ng tulong mo, Lord. Simple lang to, easy lang to. Diba? Sana po may mga times na kung ano man yung nangyayari sa ating buhay, laging kasama ang ating Panginoon. Sa oras ng pagpapala, sa oras ng problema at pagsubok, laging nandun ang Panginoon. Lagi natin siyang kasama. Kaya nga po, sabi rito, storms revealed who Jesus is. Balikan nga po natin ang unang dahilan kung bakit dapat manatili tayong payapa. Ano raw po yung una? Why should we be at peace? Jesus is Lord over all. Yan. Jesus is in control. Jesus is the Lord of the seen and the unseen. Ikalawa pong dahilan kung bakit dapat manatili tayong payapa. Pangalawa po, Jesus loves us. Dapat nating alalahanin sa lahat ng oras, mahal tayo ng Diyos. Amen po ba? Mahal tayo ni Jesus. Amen po ba? Parang ilan lang po ang mahal ng Diyos. Mahal po ba tayo ng Diyos? Amen. Pag tinatanong po na mahal tayo ng Diyos, dapat malakas. Amen. Mahal po ba kayo ng asawa nyo? O, walang sumagot. Hindi po kayo mahal ng asawa nyo. Andiyan pa naman yung mga asawa nyo sa katabi ninyo. Diba? Ayan. Dapat kapag sinasabi mahal natin ang Diyos, Amen! Praise the Lord! Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy niyang pinaparanas sa atin araw-araw. Oras-oras. Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi po dun sa Marcos chapter 4 verse 36, kaya iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakasabay sa kanila. Bagaman niloob ng Diyos na makaranas ng bagyo ang mga alagad, hindi ba si Jesus din ay kasama nilang naranasan ang bagyo? Diba? Ang disipulo lang po ba'y nakaranas ng bagyo? Hindi po. Diba? Mismong si Jesus, kasi nandun si Jesus eh. Kasama nila si Jesus, mismong si Jesus ay naka-experience din ng bagyo. Sabi po, Jesus also experienced the storms. Naranasan din ni Jesus ang malakas na bagyo na naranasan ng mga alagad dahil nandun mismo si Jesus sa bangka kasama nila. Sa katotohanan pong yan, bago pa man natin maranasan ang mga pagsubok o mga tukso sa ating buhay, si Jesus ay una nang naranasan ang lahat ng ito. Yan, kung babasahin natin yung Biblia, di ba? Mismong si Jesus, nakaranas din ng pagsubok, nakaranas din ng tukso. Di ba? Doon din siya, tinest din siya ni Satan eh. Kaya alam niya ang ating nararamdaman.
kapag tayo ay dumaraan sa mga bagyo sa ating buhay. Sabi po sa Hebreo chapter 4 verse 15, ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Sapagkat tulad natin, tinutokso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanman ay hindi siya nagkasala. Mismong si Jesus ay nakaranas din ng tukso, pero kahit kailan ang Diyos ay hindi natukso at hindi siya nagkasala. Ano po ba ang pinaka-maiksing verse sa Biblia? Sino po ang nakakalam? May praise po sa langit. Yan. Ano po yung pinaka-maikling verse sa Bible? Jesus is wept. Jesus wept. Yan. Sabi po, yan, ito po ay makikita natin sa John chapter 11 verse 35. Ano pong sinasabi sa verse na ito? Tumangis si Jesus. Mismong si Jesus ay tumangis. Ano ibig sabihin ng tumangis? Umiyak. Di ba? Mismong si Jesus umiyak din. Hindi porket Diyos siya, hindi siya iiyak. Yan, napakaiksi lamang po ng verse na ito, ngunit napakalaman. Ang tatlong salitang ito ay nagpapakita kung gaano nagmamalasakit si Jesus sa atin, lalo na kapag tayo ay nasa gitna ng pagsubok. Yan. Gusto niyo po bang malaman bakit tumangis si Jesus? Yan, hindi na po natin siya pag-aaralan kasi medyo mahaba po yun. Yan, ito po yung assignment ko sa inyo. Yan, pag uwi niyo po ng bahay, basahin niyo po yung buong John chapter 11. Doon niyo po malalaman bakit tumangis ang ating Panginoon. Upang malaman po natin ang dahilan kung bakit gayon na lamang yung pag-iyak ni Jesus. Yan, assignment ko po yan sa inyo. Yan. Balik po tayo doon sa Marcos chapter 4. Si Jesus hindi lamang naranasan ang malakas na bagyo, kundi siya rin mismo ay kasama natin sa gitna ng malakas na bagyo. Jesus is always with us in the storms. Sabi po sa Marcos chapter 4 verse 38, si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka. Nakahilig sa isang unan, ginising siya ng mga alagad at sinabi, "Guro, bali wala ba sa inyo kung mapahamak kami?" Alam niyo po ba na sa buong gospel, ang kwentong ito lamang ang nabanggit na si Jesus ay natutulog. Yan. Bakit kaya si Jesus pala ay natulog din, no? Nagpahinga din pala si Jesus. Bakit kaya natulog si Jesus nung siya ay nasa bangka? Yan. Tanong, bakit po? Kaya natulog po si Jesus sa panahon na nasa panganib ang mga alagad. Makikita natin na ang pangyayari ito, bukod na si Jesus ay 100% Diyos, siya rin ay 100% tao. Bago ang pangyayari ito, kung maaalala po natin sa mga unang chapter, maghapong nangaral si Jesus. Yan, di ba? Kasi makikita natin bakit natulog si Jesus dun sa bangka. Kasi napagod din siya eh. Sabi nga rito ang Diyos din natin is 100% siyang tao. Di ba? Nakakaranas din siya ng pagod. Kasi ikaw ba naman buong araw nag-share ng Word of God, di ka ba mapapagod? Ang hirap, di ba? Mga panahon pa yun, nilalakad lang nila. Ngayon lang tayo nagkaroon ng mga sasakyan eh. Di ba? Sila po, inilalakad lang nila. Nandun din yung kapaguran ni Jesus, kaya siya ay napagod. Kaya naman may pagkakataon, nagpahinga siya habang siya ay nasa bangka. Bilang tao, nakakaramdam din siya ng pagod at kailangan rin ng pahinga. Ibig sabihin, talagang alam niya mismo ang ating kapaguran at ating mga kahinaan. Dahil siya mismo ay naranasan ito, kaya alam niya ang nararamdaman natin. Gayunpaman, bagamat alam ng mga alagad na kasama ni Jesus, ang Panginoon at tagapagligtas, napangunahan pa rin sila ng takot at kawalan ng pananampalataya. Di ba? Makikita natin na itong mga alagad, kasama na nila si Jesus eh. Alam na nila na si Jesus ay Diyos. Pero, ano pa rin nawala sa kanila? Ano pa rin nagkaroon sa kanila? Nagkaroon pa rin sila ng takot. Di ba? Nagkaroon pa rin sila ng takot na baka may mangyari sa kanila. Yan, tingnan po natin ang sinabi nila kay Jesus, "Guro, bali wala ba sa inyo kung mapahamak kami?" Yan po ay mababasa natin sa Marcos chapter 4, verse 38. Madalas, tayong mga Kristiyano ay ganito. Akala natin, kapag niloob ng Diyos na dumaan tayo sa mga pagsubok o problema sa buhay, hindi na tayo mahal ng Diyos. Na-experience po ba yun? Nararamdaman niyo po ba yun?
Parang minsan kapag nandun tayo sa matinding pagsubok, mahal ba ako ng Diyos? Mahal mo ba ako, Lord? Di ba may mga times na nararamdaman natin to, na naiisip natin na tayo ba ay mahal ng Diyos? Bali, wala na lamang tayo sa Kanya, o kaya naman ay natutulog siya, kaya hindi niya tayo naririnig sa ating mga dalangin. Pero hindi ganito ang pagtingin sa ating Jesus. Gaya nga po ng palabas na God's Not Dead Part 2. Yan, sino po nakapanood na nito? Yung God's Not Dead. Ako, hindi po kayo nanonood. Sino po nakapanood ng Korean? Di ba, ang dami. No? Hindi po nyo pinapanood yung mga Christian movies. Yan, doon po sa God's Not Dead Part 2, yan, meron pong senaryo doon sa palabas na yon kung saan yung bidang babae ay nagtanong sa kanyang tatay. Ang sitwasyon po sa tagpong ito ay kinasuhan ang bidang babae ng kanyang paaralan dahil sa pagsagot niya sa tanong ng kanyang estudyante tungkol kay Jesus. Sa paaralan na pinagtatrabaho niya, hindi maaaring mag-share tungkol kay Jesus. Yan po yung story kung mapapanood niyo po. Yan, ito po yung eksaktong sinabi ng kanyang tatay sa bidang babae sa movie. Yan, sabi po ni Grace Wesley, ito po yung totoong pangalan niya. Yan, recently, when I've been praying, it's like Jesus isn't letting me feel His presence. Usually, I can almost reach out and touch Him. But right now, it's like He's a million miles away. Yung sagot po ng tatay na si Walter Wesley, yan, ito po yung mismong sinabi niya, Honey, you of all people should realize when you're going through something really hard, the teacher is always quiet during the test. At ayon po sa isa sa mga nagbigay ng reflection dun sa movie, ito po yung sinabi niya. Sabi po rito, sabi niya po, if you're going through the storm of life, you may think that God is silent. But remember, the teacher is silent during the test. He is monitoring your classroom of life, not taking His hand from you. He is guiding you with His almighty providence, so that when the test is over, you will have gained spiritual knowledge and maturity for your divine purpose. Tandaan po natin, Jesus often gives the test first before the lesson. Sa panahon na binabagyo ng malakas na bagyo ang mga alagad, ipinakita rin sa kanila ni Jesus kung anong klaseng pananampalataya meron sila. Storms revealed who really are. Sabi po sa Marcos chapter 4 verse 30, pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Katulad nga rin po ng sinabi ni C.S. Lewis sa isa sa kanyang mga libro, God has not been trying an experiment on my faith or love in order to find out their quality. It was I who did it. Hindi sinusubok ng Diyos ang ating pananampalataya o pag-ibig sa Kanya ng walang sapat na dahilan. Amen po ba? Hindi tayo sinusubok ng Diyos sa ating pananampalataya, sa ating pag-ibig ng walang dahilan. Sapagkat alam niya ang lahat sa atin. Ngunit tayo, alam ba natin kung anong kalidad ng pananampalataya o pag-ibig meron tayo sa Kanya? Anong klaseng kalidad kaya ang meron tayong pananampalataya at pag-ibig sa Diyos? Tandaan po natin, hindi po nangako si Jesus sa atin ng buhay na walang problema. Hindi pag sinabing Kristiyano ka na, wala nang problema, wala nang pagsubok. Amen po ba? Sabi nga, kapag naging Kristiyano ka, mas doon ka pa susubukin ng Panginoon. Bakit? Kasi titingnan talaga ng Lord kung ikaw ba ay tunay na mananampalataya. Ikaw ba talaga ay tunay na tagasunod niya. Yan. Tandaan po natin, hindi po nangako si Jesus sa ating buhay na walang problema. Ngunit, ang pinangako niya sa atin ay katatagan at kalakasan habang tayo ay nasa gitna ng mga pagsubok. Jesus did not promise a storm-free life, but instead a storm-proof life.
Ang sabi po sa John chapter 8:16, verse 33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Muli po, bakit po dapat tayong manatili payapa sa gitna ng mga bagyo sa ating buhay? Ano raw po yung una? Second po? At ikatlo po at panghuli, Jesus will lead us safely. Tiyak na iingatan tayo ni Jesus na makarating ng ligtas sa ating patutunguhan. Sabi po sa Marcos chapter 4 verse 39, bumangon si Jesus at sinawayang hangin. Tigil! At sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Ngunit sa kabila na sila ay binabayo ng malakas na bagyo, si Jesus ay natiling kalmado. Ayan. Sabi dito, si Jesus, easy lang. Yung mga disciple, nagkakagulo na doon. Relax lang kayo. Di ba? Makikita po natin. Hindi man lamang siya nabigla o nag-alala, nagisingin siya ng mga alagad. Bagkos, tumayo siya nang may kapangyarihang inutusan niyang tumigil ang hangin at lawa. At ito ay naging payapa. Dahil sa ginawang himala na ito ni Jesus, ang takot na nararamdaman nila sa bagyo ay napalitan ng pagkatakot kay Jesus bilang Panginoon. Sila rin ay namangha sa Kanya. Sabi po sa Marcos chapter 4, verse 41, natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa Kanya. Pagkatapos ng pangyayaring ito, nakarating po ba ng ligtas ang mga alagad sa kanilang ibayo? Sa kabilang ibayo? Nakarating po ba? Siyempre, nakarating po sila. Pag hindi, di ba, wala itong story ito. Di ba, sila po ay nakarating. Gaya po ng sabi ni Jesus sa kanila, opo, sila ay nakarating ng ligtas sa kabilang ibayo na manghang-mangha sa himalang ginawa ni Jesus. Ang sabi po sa Marcos chapter 5 verse 1, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay dumating sa kabilang ibayo sa lupain ng Geraseno. Katulad po ng kwentong ito, nais ng Diyos na ipaalala sa atin, anuman ang dumating sa buhay natin, basta kasama natin si Jesus at hawak niya tayo sa kanyang mga kamay, tiyak na hindi tayo mapapahamak. Ang sabi po sa John chapter 10 verse 28, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ninuman. Kaya nga po, dapat natin laging ilagay sa ating puso at isip na why should we be at peace? Jesus is the Lord over all. Jesus loves us. Jesus will lead us safely. At bilang pong pagtatapos, basahin po natin ang Psalms 46 verse 10. Sabay-sabay po natin basahin. Be still and know that I am God. Lagi po nating alalahanin sa ating buhay. Ano bang unos o bagyo ang dumating sa atin? Si Jesus ay may kapangyarihang patigilin ito. Kilalanin lamang natin siya kung sino siya bilang Diyos at manatili tayo sa Kanya at sa Kanyang salita. Ano man yung mga problema, ano man yung mga pagsubok na ating pagdaanan, patuloy nating panghawakan ng ating Panginoon. Walang pagsubok na hindi natin kaya. Amen po ba? Sa napakaraming problema, sa napakaraming pagsubok na dumating sa atin, nalagpasan natin ito. Bakit? Dahil sa ating Panginoon. At ang gusto ng Diyos, be still, manatili tayo sa Kanya. At yung kapayapaan ay ibibigay ng Diyos sa ating mga puso. Yung takot, yung pangamba, ay aalisin ng Diyos sa ating buhay. Panghawakan po natin ang mga salitang ito. Peace, be still. Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo. Bago po tayo manalangin, nais ko pong awitin natin ang kantang ito
bilang paalala sa ating lahat. Yan, ilang lahat po ay inaaniyahan ko pong tumayo at awitin po natin yung kantang Still. Kami po ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa mga umagang ito. Lord, ikaw po yung nakakabatid sa mga kapatid ko pong ito. Alam mo po yung mga pagsubok, mga problema na kanilang nararanasan sa mga oras na to. Gaya po, Panginoon, ng pagpapatigil mo sa bagyo, tulungan niyo po kami na matigil ang pagsubok at mga problema sa aming buhay. Tulungan niyo po kami na ikaw ang Diyos na aming panghawakan. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na aming kapitan sa oras na kami po ay nakakaranas ng problema at pagsubok. Dahil alam po namin na ikaw lamang ang makakatulong sa amin. Ikaw lamang, Panginoon, ang makakasagot ng lahat ng ito. Patuloy na palakasin mo po kami. Patuloy na palalimin mo po kami sa aming pananampalataya sa iyo. Tulungan niyo po kami na patuloy na ikaw ang aming panghawakan. Tulungan niyo po kami na patuloy kaming manatili sa iyo. Patuloy kaming lumapit sa iyo, Panginoon. At patuloy na ibigay mo po sa amin yung kapayapaan sa aming mga puso, Panginoon. Na alam po namin na lahat ng bagay ay kontrolado mo. Lahat ng bagay ay kaya mong sagutin. Lahat ng mga pagsubok at problema ay matatapos. Dahil ikaw ang Diyos na laging nandyan para sa amin. Salamat po sa iyong salita at patuloy na maging reminder sa amin ito na anuman ang pagdadaanan namin, ikaw ang Diyos na patuloy na nandiyan para sa amin. Sa iyo po namin pinagkakatiwala at ibinabalik sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat.